Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ryan. At kung may isang pangyayaring hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko, iyon ay nangyari isang madaling araw habang college student pa lang ako. Isang gabi na tuluyan akong napaisip na baka hindi lahat ng bagay ay kayang ipaliwanag ng isip ng tao. At ang mas nakakakilabot, hindi lang ako ang nakaranas noon. Nakatira pa ako noon sa bahay ng mga magulang ko sa isang tahimik na barangay sa Nueva Ecija. Simpleng buhay lang ang meron kami noon. Tuwing gabi, maaga halos natutulog ang mga tao sa lugar namin. Kapag sumasapit ang 10:00, bihira ka nang makarinig ng dumaraang sasakyan. Ang maririnig mo na lang ay mga huni ng kuliglig, tahol ng aso sa malayo, at minsan ay tilaok ng manok na naliligaw ng oras. Ang bahay namin ay luma na, ngunit maayos pa rin ito. Kahoy ang kisame at sementado naman ang sahig. Subalit manipis ang mga dingding kaya halos marinig mo ang bawat tibag o pag-ubo ng sino man sa loob ng bahay. Isang normal lang na araw iyon. Galing ako sa eskwela at dumiretso sa bahay para tapusin ang ilang requirements. Samantala, ang mama ko naman ay naghanda para dumalo sa lamay ng isa niyang matagal nang kakilala. May edad na rin ang namatay na iyon at ilang taon na rin itong may iniindang karamdaman kaya hindi na rin kami gaanong nagulat nang mabalitaan namin na pumanaw na siya. Nang araw na iyon bago umalis si mama, sinabi lang niya sa amin na baka gabihin ako ha, huwag niyo na akong hintayin. Tumangulang ako at ipinagpatuloy ang ginagawa ko. Makalipas ang oras hanggang sa umabot na ang 9:00 ng gabi, umuwi na rin sa wakas ang nanay. Tahimik siya habang naghahapunan kami. Nang tanungin ko naman siya kung kumusta ang lamay, napabuntong hininga lang siya at sinabing, nakakaawa ang pamilya. Mabait pa namang tao yun. At pagkatapos ng mga sinabing yun ni mama ay wala na kaming napag-usapan tungkol sa namatay. Nagligpit kami ng pinagkainan at nanood ng balita. At maya-maya ay pumasok na rin kami sa kanya-kanyang kwarto. Noong mga panahong iyon, Nokia pa ang karamihan ng cellphone. Wala pang smartphone noon. Wala yang messenger at wala pang video call. Kapag may tumatawag sa iyo, kadalasan ay kakilala mo talaga dahil hindi naman basta-basta namimigay ng numero noon ang mga tao. Kaya kapag tumunog ang cellphone ng 10 oras ng gabi, madalas may masamang balita o emergency. Hindi ko na matandaan kung anong oras ako nakatulog ng gabing yon. Ang naaalala ko lang ay mahimbing ang tulog ko nang bigla akong magising sa malakas na katok sa pintuan ng kwarto ko. Hindi iyon simpleng katok lang. Sunod-sunod at parang nagmamadali ito. Kasunod noon ay narinig ko ang mahinang boses ng mama ko. Ryan, Ryan. Inaantok akong bumangon at tumingin sa lumang alarm clock sa tabi ng kama. Eksaktong 3:00 ng madaling araw nang makita ko. At pagbukas ko ng pinto, agad kong napansin ang mukha niya. Namumutla ang mama ko. Hindi yung simpleng natakot lang. Parang biglang nawala ang lahat ng kulay sa mukha niya. Nanginginig pa ang kamay niyang may hawak na cellphone. Ma, anong nangyari? Tanong ko. Hindi agad nakasagot ang mama ko ng mga sandaling yon. At sa halip ay iniabot niya sa akin ang cellphone na hawak niya. Doon ko napansing umiilaw ang screen dahil may tumatawag. Paulit-ulit. Tumingin ako sa numero at hindi iyon nakasave sa contacts pero halatang kilala niya ang may-ari nito. Bakit hindi mo sagutin, ma? Tanong ko. Umiling lang siya. Hindi ko kaya. Lalo pa akong nagtaka sa sagot ng mama ko. Bakit? Ilang segundo siyang nanahimik bago tuluyang nagsalita.
patay na ang may-ari ng numerong yan. Akala ko noong una ay mali lang ang narinig ko. Ha? Galing ako sa lamay niya. Biglang bumalik sa isip ko ang pinag-usapan namin kanina habang naghahapunan. Siya nga yung kakilala niyang namatay. Hindi pa rin ako kumbinsido. Baka may ibang gumagamit lang ng cellphone niya. Mabilis na umiling ang mama ko at sinabing, hindi pwede. Pero bakit naman ma? Mahina niyang sagot na kasama sa kabaong ang cellphone niya. Biglang tumahimik ang paligid. Parang mas lumamig ang hangin sa loob ng bahay at hindi ko alam kung dahil madaling araw lang o dahil sa sinabing yun ni mama. Naalala ko noong pauwi sila galing sa lamay ay naikwento nga niyang isinama raw sa kabaong ang ilang personal na gamit ng namatay. Kabilang ang paborito nitong Nokia cellphone. Sabi raw ng pamilya, gusto nilang maisama iyon dahil halos buong buhay nito ay lagi niyang hawak ang telepono. Muli kong tinignan ang screen. Tuloy pa rin ang pagtawag. Hindi naman malakas ang ringtone. Yung simpleng tono lang ng Nokia na halos kabisado ng lahat noon. Pero sa katahimikan ng 3:00 ng madaling araw, parang bawat pagtunog nito ay mas lalong bumibigat sa pakiramdam. Ilang segundo pa nga ang lumipas at kusa na rin itong tumigil. Napabuntong hininga ako. Ayan, tapos na. Ngunit halos kasunod din noon ay muli itong tumunog. Parehong numero pa rin. Parehong ringtone. Mas mabilis pa yata kaysa sa kanina. Napatingin sa akin si mama at kitang-kita ko sa mga mata niya ang takot na pilit niyang itinatago. Sagutin mo nga. Halos pabulong niyang sinabi. Ako? Hindi ko talaga kaya. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Siguro mas lamang pa noon ang pagnanais kong malaman ang totoo kaysa matakot. Kaya kinuha ko ang cellphone at pinindot ang berdeng button nito. Matapos noon ay dahan-dahan kong inilapit ang telepono sa tenga ko. Hello? Walang sumagot. Tanging mahinang ugong lang ang naririnig ko. Parang mahina at malayong static. Hello? Ulit ko. Ngunit tahimik pa rin. Wala akong narinig na boses. Wala ring paghinga. Wala ring ingay na pwedeng pagmulan ng tawag. Ngunit habang nakadikit ang cellphone sa tenga ko, may kakaiba akong pakiramdam. Mahirap ipaliwanag hanggang ngayon. Hindi dahil may narinig akong salita. Hindi dahil may bumulong kundi dahil pakiramdam ko ay may isang taong tahimik lang na nakikinig sa kabilang linya. Parang alam nito na naroon kami. Parang naghihintay lang ito at lumipas pa ang ilang segundo. Hindi pa rin pinuputol ang tawag. Napansin ko rin hindi rin ito nawawala kahit mahina ang signal sa loob ng bahay. Noong mga panahong yun kasi, kapag mahina ang signal, madalas kusa na lang napuputol ang usapan. Pero ang tawag na iyon ay tila walang balak na matapos. Tahimik lang at nakabukas. At habang tumatagal ay aaminin kong lalo akong kinakabahan. Hindi ko na alam ng mga sandaling yun kung ilang segundo kaming ganoon. Ang tanging maririnig sa bahay ay ang mahinang static mula sa cellphone at ang tiktak ng lumang orasan sa sala. Maya-maya pa ay ako na mismo ang nag-end ng tawag. Walang nagsalita sa amin ni mama matapos kong maibaba ang teleponong yun. Pareho kaming nakatingin sa cellphone na parang umaasang may paliwanag na kusang lalabas. Bumalik na ako sa kwarto pero hindi na ako nakatulog. Naupo na lang ako sa gilid ng kama habang paulit-ulit kong iniisip ang nangyari.
Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na may lohikal na dahilan ng lahat. Baka may nakakuha ng SIM card, baka may nagbibiro lang, o baka may problema sa network. Pero habang mas iniisip ko, lalo lang dumadami ang tanong. Kung may ibang gumagamit ng numero, paano nila nalaman ang cellphone number ng mama ko? Kung biro lang yun, bakit walang nagsasalita? At kung totoong nasa loob ng kabaong ang telepono, paano iyon nakakatawag? Halos hindi na ako nakatulog hanggang sa mag-umaga. At habang nangyayari iyon, ang buong akala namin ni Mama, kami lang ang nakaranas ng gabing yon. At marahil ay matatapos na rin ang lahat pagsikat ng araw. Subalit ang hindi namin alam na kinabukasan, may matutuklasan kaming mas nakakakilabot. Dahil hindi lang pala ang mama ko ang tinawagan ng numerong yon ng eksaktong 3:00 ng madaling araw. At doon nagsimulang mabuo sa isip naming dalawa ang isang tanong na hanggang ngayon ay wala pa rin makapagbigay ng tiyak na sagot. Paano kung may mga taong kahit nailibing na, may gusto pa rin sabihin sa mga naiwan nila? Kinabukasan, halos hindi pa sumisikat ang araw ay gising na kaming dalawa ni Mama. Halata sa mukha niya na hindi siya nakatulog at kahit ako ay ganun din. Ang pakiramdam ko ay ilang minuto lang akong nakapikit sa buong magdamag na lumipas. Tahimik kami nagkakape sa kusina. Wala sa isa sa amin ang gustong unang magbanggit tungkol sa nangyari kagabi. Pareho kaming umaasang baka kapag inabot ng umaga ang lahat, mawawala rin ang bigat na nararamdaman namin. Subalit habang lumiliwanag ang paligid, hindi yun ang nangyari. Sa halip, mas lalo lamang bumigat ang pakiramdam ko. Maya-maya ay kinuha ni Mama ang cellphone niya at tinawagan ang isa sa mga kamag-anak ng namatay. Gusto niyang itanong kung may kumuha ba sa cellphone bago mailibing o kung may ibang gumagamit ng numero. At nang sinagot ang tawag, narinig kong nagkumustahan muna sila. Tahimik lang akong nakikinig habang nakaupo sa kabilang dulo ng mesa. Pagkaraan ng ilang minuto, nagtanong si Mama. May itatanong sana ako. Nasaan ba ngayon yung cellphone ni Kuya? Ilang segundong nanahimik ang mama ko habang nakikinig sa sagot. Unti-unti kong napansin na nagbabago ang ekspresyon ng mukha niya. Dahan-dahan siyang napaupo at lalo pang namutla. At nang ibaba niya ang telepono, hindi siya agad nagsalita. Anong sabi, Ma? Tanong ko. Tumingin siya sa akin na para bang hirap paniwalaan ang narinig niya. Nasa loob pa rin daw ng kabaong. Hindi ako agad nakasagot. Sigurado ba sila? Tumango siya. Bago isinara ang kabaong, nandoon pa raw ang cellphone sa tabi ng mga personal niyang gamit. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ko nang marinig ko ang sagot ni Mama. Gusto ko pa rin isipin na may paliwanag ang mga nangyari. Baka may kaparehong numero, baka nagkamali lang kami ng nakita kagabi. Pero bago pa man ako makapag-isip ng panibagong dahilan ay muling nagsalita si Mama. Hindi lang pala ako ang tinawagan. Napatingin ako sa kanya. Anong ibig mo sabihin, Ma? 3 pa raw sa mga kamag-anak ang nakatanggap ng tawag mula sa kanya kagabi. Para akong kinilabutan mula ulo hanggang paa. Anong oras daw? Bandang 3:00 din, mahina niyang sagot. Hindi ko alam kung bakit pero nang marinig ko ang oras, parang mas bumigat ang hangin sa loob ng bahay.
Hindi dahil naniniwala akong may espesyal na kahulugan ng 3:00 ng madaling araw, kundi dahil pare-pareho ang nangyari sa iba't ibang tao na nasa magkakaibang bahay. Ayon pa sa kwento ng mga kamag-anak ay may isa raw na tiyahin ang nagising dahil sa paulit-ulit na pagtunog ng cellphone niya. At nang makita niya ang numero, kinabahan agad siya dahil kilalang kilala niya iyon. Hindi niya sinagot. Hinayaan lang daw niyang tumunog hanggang kusa itong tumigil. Pero makalipas ang halos 1 minuto, muli raw itong tumawag. At sa pangalawang pagkakataon, sinagot na niya ito. Wala rin daw nagsasalita. Parehong katahimikan lang din ang na-experience niya. Parehong pakiramdam na tila may nakikinig lamang sa kabilang linya. Ang isa naman ay pinsan ng namatay. Ayon naman sa kanya, pagkasagot niya ng tawag ay narinig lang niya ang mahinang ugong na parang hangin. Akala niyo noong una ay mahina lang ang signal kaya ilang beses siyang nagsalita ng hello. Ngunit wala rin daw sumasagot. Pagkatapos ng halos kalahating minuto ay kusa niyang ibinaba ang tawag. At nang mag-usap-usap sila kinabukasan, saka lamang nila na lamang pareho-pareho pala silang tinawagan ng parehong numero at halos magkakapareho rin ng naranasan nila. Wala ni isa ang nakarinig ng boses. Wala ring nagsabing may umiiyak o may humihingi ng tulong. Purong katahimikan lang. Ngunit lahat sila ay nagsabing iisa ang pakiramdam. Parang may isang tao sa kabilang linya na ayaw magsalita ngunit ayaw ding putulin ang tawag. Hindi ko na alam kung ano pa ang iisipin noon. Hindi na ako makapag-focus sa mga assignment ko. Paulit-ulit kong binabalikan sa isip ang sandaling isinagot ko ang tawag. At habang tumatagal nga ay may isang detalye akong lalong naaalala. Noong hawak ko ang cellphone, pakiramdam ko ay parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan naming dalawa ni Mama. Hindi iyon malakas. Halos hindi ko nga napansin noong una. Pero nang balikan ko ang mga alaala, doon ko naisip na pareho pala kaming napayakap sa sarili namin noong sandaling yon. Kinagabihan, may ilang kamag-anak na bumalik sa bahay ng namatay para sa huling gabi ng lamay bago ang libing. Niyaya rin si Mama pero tumanggi siya. Hindi dahil sa takot, kundi ang sabi niya, gusto lang niyang ipagdasal ang namatay mula sa bahay. Nang gabing yun din, maaga kaming natulog. Pare-pareho kaming hindi mapakali. Bago matulog, pinatay ko ang ilaw sa kwarto ko. At tahimik ang buong bahay. Tanging naririnig ko lang ay ang bentilador na umiikot at ang mahihinang kuliglig sa labas. Paminsan-minsan ay may tumatahol na aso sa kalayuan. Hindi ko alam kung bakit pero bawat maliliit na tunog ay tila mas malinaw na kaysa sa dati. Maya-maya ay napatingin ako sa cellphone ko. Hindi ko na malayang ilang beses ko na pala itong tinitignan. Parang may hinihintay akong mangyari. Ilang minuto ang lumipas. Tumingin ako sa orasan. 12:00 pa lang. Sinubukan kong matulog pero ayaw akong dalawin ng antok. Halos bawat oras ay nagigising ako para tignan ang cellphone. Nang sumapit ang 2:00, tuluyan na akong bumangon at naupo sa gilid ng kama. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko. Hindi naman ako nakakakita ng multo at wala rin akong naririnig na kakaibang ingay. Pero parang may pakiramdam na hinihintay ang buong bahay. Pagsapit ng 2:58, kusa akong kinuha ang cellphone at tinitigan ang screen.
Hindi ko alam kung bakit. Parang may nagsasabing huwag muna akong matulog ng mga sandaling yon. Lumipas ang 1 pang minuto, 2, hanggang sa tumungtong ang oras sa 3:00. Tahimik ang buong bahay. Walang ringtone, walang tawag. Napabuntong hininga ako at sinabi ko sa sarili ko na siguro ay tapos na. Subalit ilang segundo pa ang lumipas at saka napagdesisyonan ko na humiga na ulit. Ngunit halos kasabay noon ay narinig ko ang mahinang tunog ng cellphone ni Mama mula sa kabilang kwarto. Hindi iyon malakas, pero sapat para marinig ko sa katahimikan ng madaling araw. Nang marinig ko iyon ay tumayo agad ako at lumabas sa kwarto. Kasabay kong lumabas si Mama ng mga sandaling yon. Pareho kaming nakatingin sa cellphone niyang nakapatong sa mesa. Umiilaw ang screen. Hindi ito tumutunog at isa lang ang pumasok na mensahe. Lumapit ako at nakita kong isang numero lang ang nakalagay. Parehong numero ng tumawag kagabi. Ngunit nang buksan namin ang inbox, wala naman itong laman. Blanko lang. Walang kahit anong salita o simbolo o kahit anong karakter man lang. Isang walang lamang mensahe na galing sa numerong dapat ay nakalibing na sa loob ng kabaong. Nagkatinginan kami ni Mama. Pareho kaming walang sinabi. Hindi rin namin sinubukang tawagan pabalik ang numero. Bagkus ay hinayaan na lang namin ito at pinilit na bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan, nabalitaan naming nailibing na ang namatay. At mula noon, hindi na muling tumawag ang numerong yon. Lumipas ang mga taon. Nagpalit na ng cellphone si Mama. Nawala na rin ang lumang Nokia. Unti-unti ring nawala ang usapan tungkol sa pangyayaring yon sa loob ng pamilya. May nagsabing baka nagkaaberya lang sa network. May nagsabing baka may nakakuha ng SIM card bago na isara ang kabaong. Wala namang nakapagpatunay sa alinman sa mga yon. Kahit ako man, hindi ko rin sinubukang alamin pa. Pero may isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw at nagigising ako ng walang dahilan, hindi ko maiwasang silipin ang cellphone ko. Hindi dahil umaasa akong may tatawag, kundi dahil hanggang ngayon may bahagi ng isip ko na nagtatanong, paano kung isang gabi matapos ang napakaraming taon ng katahimikan, muling umilaw ang screen at ang numerong matagal nang nakalibing ay muling magpakilala. At kung nangyari man yon, sa pagkakataong ito, sasagutin ko pa kaya ang tawag? Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nag-enjoy at kinilabutan rin kayo sa kwentong ibinahagi natin ngayong gabi. At kung kayo man ay may mga kwentong nais ibahagi ay pwede nyo itong isend sa ating official email na amangilawtales2026@gmail.com. Ito ang Amangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.